Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-11 araw ng Abril, taong 2026. Ako po si Jenemy Mislong. At ako naman po, si Leslie Repe. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na iahayag sa atin ng Palawan State University Brooks Point Campus o ang Policy One News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Kabataan ng Brooks Point, pinag-isa ng MYDO sa Youth United 2026. Mga magsasaka nagkaisa sa Municipal Farm Family Day 2026. Mga nanay sa Samariñana bumida sa Search for Gandang Nanay 2026. Organic Agriculture Program Graduation Ceremony matagumpay na idinaos. Alokasyon ng pondo sa mga paaralan tampok sa Local School Board Meeting. Mayor Benedito dumalo sa Assembly Day ng mga barangay. Nara Sports Council nagsagawa ng benchmarking activity sa bayan ng Brooks Point. Oath-taking ng bagong Populasyon Program Officer 2 si Lipin. PNP recruitment, tampok sa pagbisita ng Brooks Point Municipal Police Station. At si Mana Santa sa bayan ng Brooks Point, mataimtim na idinaos. Magbabalik ang Policy One News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, kabataan ng Brooks Point, pinag-isa ng MIDO sa Youth United 2026. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni ang Policy One News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan! Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedicto Jr. ang Youth United 2026 Youth and Youth Service Organization Summit and General Orientation. Katuwang si Municipal Youth Development Officer MYDO Focal Person Muksin H. Ibrahim III na ginanap nitong araw ng Biyernes, Marso 27, 2026 sa God Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng iba't ibang youth and youth service organizations sa bayan upang palakasin ang kanilang partisipasyon sa mga programang pangkabataan. Layunin ng summit na pag-isahin ang mga organisasyong pangkabataan at magbigay ng malinaw na oryentasyon higil sa mga tungkulin, responsibilidad at oportunidad na maaaring makamit sa pakipagtulungan sa lokal na pamahalan. Itinalakay rin ang mga programang nakatuon sa leadership development, community engagement, ay pagpapaigting ng papel ng kabataan sa paghubog ng mas maunlad na komunidad. Sa pangunguna ni Mayor Benedicto
Benedicto. Muling pinagtibay ang suporta ng LGU sa inisyatibong nagbibigay lakas sa kabataan bilang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad ng Brooks Point, kasabay sa layunin na makabuo ng mas aktibong, responsable at nakakaisang hanay na kabataan sa bayan. Mula sa Palawan State University, Brooks Point Campus, ako po si Aida A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Aida! At sa Balitang Pambayan, mga magsasaka nagkaisa sa Municipal Farm Family Day 2026. Para sa detalye, narito si Palisiwan News Reporter Tresha Gapilango. Balitang Bayan. Isinagawa ang Municipal Farm Family Day Celebration noong araw ng Huwebes, March 26, 2026 sa Event Center ng Barangay Tugtug, Brooks Point, Palawan na dinaluhan ng iba't ibang sektor ng agrikultura at pamahalaan. Tampok sa pagdiriwang ang temang pamilyang mangingisda at magsasaka sa biyaya ng kalikasan, umaasa sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Nagbibigay diin sa mahalagang papel ng mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon sa ekonomiya. Samantala, nagbigay ng mensaheng pampasigla si Mayor Cesario R. Benedicto Jr. at kasama rin na dumalo sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Liga ng mga Barangay President na si Honorable Georgeline Joy Quiachon, Municipal Agriculture Office Head Renato Bacosa, at mga kinatawan mula sa Department of Agriculture. Nakiisa rin ang Brooks Point Farmers Associations at iba pang mga magsasaka at panauhin sa selebrasyon. Layunin ng aktibidad na kilalanin at palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa mga pamilyang umaasa sa likas na yaman para sa kabuhayan. Sa kabila ng kinakaharap na krisis sa ekonomiya, hinihikayat ng programa ang pagtutulungan, katatagan at patuloy na pag-asa ng komunidad tungo sa mga maunlad na kinabukasan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Trisha Gapilango, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Tresha. Susunod, mga nanay sa Samariñana bumida sa Search for Gandang Nanay 2026. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Policy One News Reporter Linaira Casim. Balitang Bayan. Dumalo si Municipal Mayor Cesario R. Benedicto Jr. sa isinagawang Search for Gandang Nanay 2026 nitong araw ng Huwebes, March 26, 2026 sa Purok Tamlang, Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan bilang pakikiisa sa pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mga ina sa komunidad. Ang naturang aktibidad ay layong kilalanin ang mahalagang papel ng mga nanay sa pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng barangay. Tampok sa programa ng iba't ibang bahagi ng pagtimpalak kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang talento, kakayahan at inspirasyong hatid bilang haligi ng tahanan. Naging daan din ang aktibidad upang higit pang mapatatag ang samahan ng mga residente at mapalakas ang partisipasyon ng komunidad sa mga gawaing pangkaunlaran. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Benedicto ang suporta nito sa mga ganitong inisyatibo na nagbibigay halaga sa kababaihan at pamilya, kasabay ng layuning mapanatili ang isang nagkakaisa at aktibong komunidad sa Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Linaira Casim, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Linaira! Organic Agriculture Program Graduation Ceremony matagumpay na idinaos. Alamin natin ang buong detalye kay Palisiwan News Reporter Tresha Gapilango. Balitang Bayan. Isinagawa ang graduation ceremony ng Organic Agriculture Livestock, Vegetable and Rice Production Training nitong Biyernes, March 27, 2026 sa Multi-Purpose Covered Court ng Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ang programa sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Palawan sa pamamagitan ng tanggapan ni Board Member Winston G. Arsaga. Samantala, nagbigay naman ng pambungad na pananalita ang Punong Barangay Roel B. Austria ng Barangay Maasin, gayon din si Punong Barangay Jordan A. Peraza ng Barangay Kalasagin at si Punong Barangay Edgar N. Enso ng Barangay Aribungos. Dumalo rin at naghayag ng kanyang minsaya sina Board Member Ariston Arsaga, Board Member Winston G. Arsaga at si Mayor Cesario R. Benedicto Jr. bilang bahagi ng inspirational message sa mga nagsipagtapos. Pinangunahan naman ni Reverend Eduardo G. Johnson Jr. ang presentasyon ng mga nagsipagtapos sa larangan ng Organic Agriculture habang isinasagawa naman ni Board Member Winston G. Arsaga ang confirmation at oath-taking ng mga graduates.
Tampok din sa programa ang intermission number mula sa maasin graduates, gayon din ang pagbibigay ng sertipiko sa mga nagsipagtapos bilang pagkilala sa kanilang pagsasanay. Layunin ng naturang pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka at kalahok sa larangan ng organikong pagsasaka, kabilang ang livestock, gulayan at produksyon ng palay. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapalalago ang lokal na agrikultura, mapatataas ang produksyon at maisusulong ang sustainable farming practices sa komunidad ng Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Tricia Gapilango, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Tresha. Samantala, alokasyon ng pondo sa mga paaralan tampok sa lokal school board meeting, narito ang ulat ni Policy One News reporter City Amy Aplasin. Balitang Bayan. Isinagawa ang local school board meeting nitong araw ng Huwebes, Marso 26, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., kasama sina Consel Ezekiel R. Rodriguez, SK Federation President Jason Ray M. Sispenye, upang talakayin ang mamahalagang usapin kaugnay sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bayan. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan at paaralan upang pagtibayin ang mga programa at proyektong nakatuon sa kapakanan ng mag-aaral at guro. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga prioridad na proyekto kabilang ang alokasyon ng pondo para sa mga pangangailangan ng mga paaralan, pagpapabuti ng mga pasilidad at iba pang serbisyong pang-edukasyon. Pinigyan din ni Mayor Benedito ang kalagahan ng maayos na koordinasyon ng lokal na pamahalaan at mga institusyon pang-education upang matiyak ang tuloy-tuloy at legalidad na pagkatuto ng mga kabataan sa Brooks Point. Patuloy na isinulong ng pamahalaang lokal sa panguna ni Mayor Benedito ang mga hakbang sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon bilang pundasyon ng kaunlaran ng komunidad, kasabay ng layuning makapagbigay ng mga maayos na kinabukasan para sa bawat mag-aaral sa bayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si City Amy Aplasin, HR Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. Susunod, Mayor Benedito dumalo sa Assembly Day ng mga barangay. Balitang hatid sa atin ni Policy One News reporter Aida Contreras. Balitang Bayan. Sinagawa ang Barangay Assembly Day para sa unang semestre ng school year 2026 sa Barangay Tubtub at Barangay Maasin nitong Sabado, Marso 28, 2026 sa Brooks Point, Palawan. Dinaluhan nito ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga residente at iba't ibang sektor ng komunidad sa pangunguna ni na Barangay Captain Julito Albudesa sa Tubtub at Kapitan Ruel B. Austria ng Maasin. Layunin ng pagtitipon na maipabatid sa mamamayan ang mga programa, proyekto at mga isyong kinakaharap ng barangay. Layunin ang mga naisakatuparan at planong gawain para sa kasalukuyang taon. Naturang mga pagpupulong, inilahad ang mga accomplishment report, pondo at gastusin ng barangay at iba pang serbisyong pinapatutupad para sa kapakanan ng komunidad. Binigyan din ang kahalagaan ng transparency, accountability at aktibong pakikilahok ng mamamayan upang higit na mapalakas ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng publiko. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Mayor Benedito ang patuloy na suporta ng pamahalaang bayan sa mga programa ng mga barangay, kasabay ng paghikayat sa mga residente na makiisa sa mga gawain ng komunidad. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, patuloy na isinusulong ang maayos na pagmamahala at mas epektibong paghahatid ng serbisyong publiko para sa kaunlaran ng buong Brooks Point. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Aida A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aida. Samantala, Nara Sport Council nagsagawa ng benchmarking activity sa bayan ng Brooks Point. Narito ang ulat sa atin ni Policy One News reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Municipal Administrator Edgar Pila Candaso
at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito ang Nara Sports Council ng Municipality of Nara sa isinagawang benchmarking activity nitong araw ng Lunes, March 30, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nasabing benchmarking activity na mapalawak ang kaalaman ng bawat lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng makabagong programa sa sports, mapaghusay ang koordinasyon sa pagitan ng mga sports council at makabuo ng mga estratehiyang magpapalakas sa partisipasyon ng komunidad sa mga gawaing pampalakasan. Sa pamamagitan ng benchmarking activity na ito, inaasahang mas mapagtitibay ang kooperasyon ng dalawang bayan sa pagsusulong sports development. Patunay ito sa patuloy na adhikain ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na maging huwaran sa mahusay na pamamahala at pagbibigay serbisyo, lalo na sa larangan ng pagpapaunlad ng kakayahan at talento ng mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako si Rica Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rica, while taking ng bagong Population Program Officer 2 silipin sa ulat ni Palisiwan News Reporter Linaira Casid. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Municipal Human Resource and Management Officer Losty Galicia ang otiking ceremony ng bagong talagang Population Program Officer 2 na si Muhammad Raed A. Sali. Ginanap ang nasabing pagtalaga nitong araw ng Lunes, March 30, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pamahalaan sa larangan ng population management sa bayan. Layunin ng pagtalaga kay Muhammad Raed A. Sali na higit pang mapahusay ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyong may kaugnayan sa population development. Kabilang ang pagpaplano ng pamilya, reproductive health at iba pang inisyatibong nakatuon sa pakanan ng mamamayan. Inaasahan ding makatutulong ito sa mas maayos na paghahatid ng mga serbisyong angkop sa pangangailangan ng komunidad. Sa pamamagitan ng panunumpa sa tungkulin, muling ipinagtibay ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng epesyente at kalidad na serbisyo pampubliko. Patunay ito sa patuloy na pagsisikap ng pamahalang bayan ng Brooks Point na mapalakas ang bawat sektor at maisulong ang pangkalahatang unlaran ng mamamayan. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Linaira Casid, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Linaira. Samantala, PNP recruitment tampok sa pagbisita ng Brooks Point Municipal Police Station. Narito ang ulat ni Policy One News Reporter Rica Contreras. Balitang Bayan. Tagsagawa ng courtesy call ang Brooks Point Municipal Police Station kay Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. itong araw ng Huwebes, March 26, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Kaugnay ng PNP Recruitment Program para sa taong 2026, layunin ng pagbisita na ihain ang kahilingan para sa pagbuo ng isang ad hoc body na magsisilbing Municipal Screening Committee sa nasabing programa. Sa nasabing pagpupulong, nakapaloob sa recruitment ang pagkuha ng mga bagong patrolman at patrolwoman sa ilalim ng regular at attrition recruitment program, saan may nakalaang kota para sa Police Regional Office Memaropa. Kaugnay nito, iminungkahi ang komposisyon ng screening committee na pamumunuan ni Mayor Benedito bilang chairman. Katuwang ang iba pang opisyal mula sa lokal na pamahalaan, PILG, NGO sector, at kapulisan upang matiyak ang maayos at transparent na proseso ng pagpili ng mga aplikante. Ipinahayag ang kahalagahan ng nasabing hakbang upang higit pang mapalakas ang halin ng kapulisan sa Brooks Point at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na ugnayan ng LGU at PNP, inaasang maisusulong ang isang epesyente at mapagkakatiwalang recruitment process para sa kapakinabangan ng publiko. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako si Rica A. Contreras, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rick. At si Mana Santa sa bayan ng Brooks Point, mataimtim na idinaos. Balitang hatid sa atin ni Palisiwan News Reporter City Aimee Aplasin. Balitang Bayan. Mataimtim na idinaos ang Semana Santa sa bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Brooks Point. Katuwang ang mga buong komunidad ng mga Katoliko.
Ang mga gawaing panreliyon tulad ng misa, prosesyon at iba pang devotion ay dinaluhan ng mga mananampalataya bilang paggunita sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Naging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng mga aktibidad sa tulong ng mga men in uniform na nagbigay ng seguridad sa buong linggo. Ang Semana Santa 2026 ay ginanap mula sa Marso 29, Linggo ng Palaspas, April 5, Linggo ng Pagkabuhay, kabilang ang mahalagang araw ang Huwebes Santo, April 2, Biyernes Santo, April 3 at Sabado de Gloria, April 4. Nasinundan ng mga masayang pagdiriwang ng mga Easter Sunday, April 5. Sa mga araw na ito, isinagawa ang iba't ibang bahagi ng bayan ang mga tradisyonal na gawain tulad ng Vista Iglesia, pabasa at mga prosesyon na tampok sa pananampalatayang Pilipino tuwing Kwaresma. Sa kabuuan, ipinakita ng mga residente ng Brooks Point ang kanilang malalim na pananampalataya at pagkakaisa sa pamamagitan ng aktibong pagkakaisa sa mga gawain ng simbahan. Ang taunang pagdiriwang ng Semana Santa ay patuloy na nagsisilbing paalala ng mga sakripisyo ni Kristo sa pagkakataon para sa pananalangin, pagninilay at espiritual na pagbabagong buhay ng bawat isa. Mula sa Palawan State University Brooks Point Campus, ako po si Siti Aimee Aplasin, HRM Student Intern, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, City. Manatiling nakatuto sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod sa ating programang Talakayang Bayan. Ako po si Jenny Meslong. At ako naman po si Leslie Repe. Kami po muli ang Palawan State University Brooks Point Campus o ang Policy One News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Napakainit po ano? Summer na talaga kung kaya't mainam na kamustahin natin ang lagay ng panahon at sabay-sabay nating alamin ang mga bagay na dapat nating tandaan ngayong summer season. Bagamat hindi natin siya makakasama face-to-face ay mapalad po tayo sapagkat magpapaunlak ng interview ang ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer via phone call. Sabay-sabay po nating i-welcome si Engineer Mod Ryan R. Miranda. So ayan po, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng interview bagamat alam po natin na napaka-busy po ninyo and we have to do it remotely. Yes, hello, good morning. So ayan po, Engineer, kamusta po kayo ngayon? Okay lang po. Pagpasensya nyo po, hindi nyo po akong makita dyan physically sa Brooks Point sa kadahilan na may importante lang pong inaasikaso dito sa Maynila. Okay po, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng interview, no? Alam po natin na napakainit po dito sa bansang Pilipinas. Kaya kumbaga, we're lucky enough po na nagbigay po kayo ng time sa amin po dito sa ating Municipal Information Office upang magbigay ng impormasyon patungkol sa tumataas na heat index dito sa ating bansa. Hindi lang syempre sa ating bansa kundi pati na rin po sa ating bayan. So syempre po, Engineer, magkakaroon lang po kami ng mga konting katanungan patungkol po sa mga ilan po mga bagay-bagay na nararanasan po natin ngayon. So okay lang po ba? Nasimulan na po natin tong interview po na ito. Yes. Proceed as you may. Okay po, thank you so much po. Engineer, ngayon pong pumasok na ang summer at tumaas ang heat index. Ano po ang pangunahing paghahanda at plano ng MDRRMO para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan? Okay, so ganito. Maobserbahan po kasi natin ngayon na nagsimula na po ang buwan ng Marso at ngayon po Abril na. Indication po yan siya na start na po ng summer season. So yung panahon ng tag-init po, no? So isa sa malaking observation po natin ang pagtataas po ng antas po ng temperatura, no? Or di kayo tinatawag natin na heat index. So si heat index po kasi ito yung nararamdamang init
na dulot po meron po sa isang lugar dahil po sa tinatawag nating temperature, unang-una yung factor ng temperature, pangalawa po yung humidity o yung tinatawag natin yung alinsangan. So ngayon po, ang naobserbahan natin na heat index sa bayan ng Brooks Point ay nagre-range po ng around 37 to 39 degrees. So ngayon nasa 39 degrees. Opo, 39 degrees na po yung heat index po sa Brooks Point. So in-anticipate po natin na pataas po ito ng pataas habang dumadaan po yung mga araw. So ngayon po kami po sa MDRMO ay nagbibigay po kami ng halos araw-araw po na update sa kung ano po talaga ang level po ng heat index. No? So meron na po tayong mga specialized equipment, mga automatic weather stations po natin sa Brooks Point na nagre-record o nagtatala po ng mga ganitong klaseng mga parametro o parameters. So we have acquired actually, 2 ang weather stations na ginagamit natin. Isa po dito sa bayan ng Brooks Point, particularly sa Barangay Pangabilyan, and isa naman po sa may barangay sa Mariñana. Ito po ay owned and managed po by the LGU through MDRMO po. At the same time po, pagmamayari din po ng DOST Pag-asa yung isa. So ngayon po, bilang isa sa mga ahensya na nagbibigay po ng mga malawakang pagbabala po na kung ano po ang lagay ng ating panahon, ay nilalagyan po natin ng mga abiso din kung ano pwedeng gawin, mga dapat iwasan, mga IEC drive po, no? Education Information Drives sa ating community na kung paano po natin maaaring iwasan, ano po yung naging epekto at ano po yung posibleng mangyari kung patuloy po tayong ma-expose sa ganitong klaseng init. So tayo naman po ay nagbibigay ng updates, halos daily naman po, every 10 o'clock, 12 o'clock at 2 o'clock para at least makita natin yung ranges. Kasi akala natin minsan, alas 10, hindi pa ganun kainit, pero sa radar or sa monitoring po natin, medyo mataas na rin po talaga. Ayun po, no? So ganun din po, tuloy-tuloy pong pagbibigyan natin ng abiso, yun po, sa ating mga kababayan. So yun po, maraming salamat for that po, Engineer po, no? So syempre hindi lang po sa inyo, kundi sa lahat po ng bumubuo ng MDRRMO Brooks Point sa patuloy po na tingin or pag-obserba ng temperatura dito sa ating bayan. So syempre, ngayon po nararanasan po natin yung ganitong klase ng init ngayon dito sa ating bayan. Ano-ano naman po yung mga practical na paalala ng inyong tanggapan para maiwasan ang heat-related illnesses tulad ng heat stroke o dehydration kung tawagin? Okay, so ang unang-una po dyan, syempre, is kailangan po natin uminom ng maraming tubig. So dati po, ang ina-anunsyo po ng iba nating mga kasamahan ay dapat at least 8 baso ng tubig. Pero ngayon po, sa nakikita nating pabago-bago ng panahon at talagang nararamdaman ng matinding init, kailangan na po uminom ng humigit kumulang 3 litro ng tubig sa isang araw. Kung kaya po, So ngayon po, iyon po ay para po maiwasan ang tinatawag natin na dehydration o yung pagkatuyo po ng tubig sa ating katawan na maaari po magbunga ng iba't ibang sakit, kaya po ng stroke, kaya po ng pagkihilo, at syempre po yung paghihina po dahil po sa kawalan ng tubig sa katawan. Ganun din po yung amin pong mga panawagan na hanggat maaari po ay iwasan po natin na direkta pong mabilad ang ating pong mga sarili, lalo na po sa mga peak hours po natin, no? Nagsisimula po ito sa alas 10 hanggang alas 2 po ng hapon. So iwasan po natin na magbilad sa tindi po ng tirik ng araw. So ganoon din po, yung iniiwasan din po natin ay huwag tayo maglagi doon sa mga lugar na kung saan ito ay walang proper ventilation, kasi iniiwasan din po natin na dapat ma-respond din po ang ating pangangatawan. At the same time po ay talagang kailangan po natin i-monitor po yung ating kalagayan. Kung sa tingin po natin na hindi na po maganda ang pakiramdam po natin, kailangan po natin magpahinga, magpa-cool down po muna kasi talaga anticipated po yung mga possible na mangyari po pag may prolonged exposure po tayo sa heat. Okay po. Thank you so much po. Ngayon po, 'di ba po alam naman po natin na merong sigalot sa ibang mga bansa at hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na parang apektado din po ang bansang Pilipinas. May mga nakahanda po ba kayong contingency plans sakaling magkaroon ng power outage o kakulangan sa supply ng kuryente ngayong tag-init? Syempre po, 'di ba gumagamit po ng fuel itong mga kuryente po, yung nagsusupply po ng kuryente. Ano naman po yung contingency plans po ng MDRRMO kung sakaling man pong magkaroon ng power outage o kakulangan ng supply ng kuryente ngayon po, especially ngayong season po na mainit? Well, magandang tanong yan, Sir Joshua. So tama po kayo na ang Pilipinas po ay hindi po nakawala or
kabilang po doon sa mga lugar o mga bansang apektado po no dahil sa krisis po natin sa langis. Ngayon po bilang isang bansa na heavily relied po no, ibig sabihin napakataas po ng ating dependency sa pag-aangkat po ng langis, particular po ang mga langis na nagmumula po sa ating Middle East area. Dahil po sa nangyayaring sigalot, tayo po ay nakakaranas ng matinding epekto po nito. At isa nga po dyan, yung pagkakaroon ng kakulangan ng supply ng langis. Ano? At pangalawa po, yung pagkakaroon ng mataas na halaga ng langis. So tayo po sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point, sa pangunguna po ng ating butihing mayor ay may mga ginawa na po tayong mga measures na para tugunan ito pong mga nangyayari po sa atin. Unang-una na po dyan, yung pong pagbibigay po ng subsidy ng ating pong pamahalaang lokal sa pangunguna po ni Mayor Jun at ng Sangguniang Bayan members po sa ating pong mga apektadong driver dahil mataas na po ang bilihan nga po ng presyo po ng ating petrolyo at nagbigay po ng subsidy po ang ating lokal na pamahalaan. At pangalawa po ay nagkaroon na rin po ng pag-uusap sa lokal na level po ng local DRM Council na kung saan po ay kinumusta po natin yung kalagayan po ng iba't ibang sektor, no? Particular po ang sektor ng komersyo, pagnenegosyo, agrikultura, sa pagbibigay po ng public service at maging sa iba't ibang services po, kagaya po ng education. At lahat po ay inalam po natin kung kumusta po sila, kung ano po yung naging kalagayan nila, at kung ano po yung naging epekto po ng nararanasan nating crisis. At isa nga po doon sa napag-usapan natin na tayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na prepositioning of fuel. No? So tayo po ay bibili ng humigit kumulang na around 50,000 liters more or less of diesel na siya naman pong isa-stockpile po ng LGU. So ngayon on the process po tayo ng procurement, hinihintay lang po natin na magkaroon po tayo ng supplier para po meron po tayong preposition fuel po na kung sakali pong magkakaroon po tayo ng talagang depletion o total outage po or pagkawala po ng supply, magkakaroon pa rin po ito ng patuloy na operation po ng ating lokal na pamahalaan. So bagamat itong 50,000 liters na to ay hindi sasapat, pero ito ay isa sa mga inisyatibo no, sa ngayon bilang tugon doon sa posibleng mangyayari po. No? Kasi we anticipated na tataas po ang presyo ng petrolyo. So may nagsasabi na baka po umabot ng 260 to 270 liters per liter po ang magiging presyuhan po sa loob ng 2 to 3 days. So imagine po yung magiging impact po no. So ganoon din po yung pong pagbibigay ng mga basic services po natin ay matatamaan din po bagamat hindi natin tinatanggal yung mga preparedness measures po natin pero meron po tayong mga konting adjustment lang sa magiging operation po ng ating mga emergency services at iba pang public services po natin. Kung actually nga po tayo po sa LGU ay naglabas na rin po ng executive order po ang ating mahal na Mayor Jun na nagkakaroon po ng panawagan sa lokal na pamahalaan po sa iba't ibang opisina na magkaroon po tayo ng tinatawag na austerity measures. Ito po ay tugon sa panawagan po ng ating nasyonal na pamahalaan na hangga't maaari po ay magkaroon po tayo ng mga pagtitipid lalo na po sa paggamit po ng mga kagamitan na pinapatakbo po ng kuryente nang sa gayon po ay makabawas man lang doon sa nakaatang po ng mga bayarin po ng ating pamahalaan. Ganun din po yung pag-a-adapt po natin ng new work schedule natin po na naging 4-day work week na talagang pong ganun po kalalim or ganun po kapakalaga ang pagtugon po natin doon sa panawagan ng ating national na level. Actually marami po tayong pinahanda pong mga hakbangin katulad po niya ng pagkakaroon pa po ng mga additional prepositioning ng goods na kung sakali po na mawalan po ng hanap buhay, may bibigay po tayong tulong sa mga kababayan po natin. Pero ito po ay hindi pa naman po sabing naandyan na, kumbaga on the process pa lang po at pinaghahandaan pa lang rin naman. So ganoon din po yung isa po sa mga mahalaga pong aksyon ngayon ay yung pinag-uusapan po natin yung regarding sa food security na katuwang naman po natin ang ating pong commerce at the same time yung agriculture sector po natin na pinag-usapan na po kung ano po yung maging implikasyon nito sa agrikultura at sa yung nga po sa food security concerns pa natin sa bayan ng Brooks Point. So yun po lang po siguro muna ngayon, Sir Josh, ang amin po mga measures. But rest assured po, patuloy po yung ating mga ginagawang measures at mamamaraan na kung saan kailangan po natin masiguro nga po na magiging patuloy pa rin po yung supply ng langis po sa ating bayan po.
Much have been said po, napakahalaga po nung ganong kasagutan po. No? At least, naipaliwanag po ninyo, engineer, na ganon po pala ang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan po. And of course, hindi po natin ito magagawa without the help of without the initiative of our municipal mayor, no? Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and the Sangguniang Bayan members, and also the department heads and all the LGU employees, no? Syempre, full participation po siya para mas makapagtipid po tayo. At hindi naman po ibig sabihin na nandito po tayo sa LGU ay lulustay na lang po tayo. Dapat pinag-iisipan din po talaga natin, no? Yung mga ganitong klaseng pagbabudget ng mga fuel allowances or fuel budgets po. And thank you so much for clarifying those po, no? And syempre, nakakapanatag din po ng loob na at least hindi po natin mako-compromise yung original po na trabaho natin dito sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Bilang pagtatapos po, engineer, ano po ang mensahe ninyo sa mga taga Brooks Point para manatiling ligtas at handa sa gitna ng matinding init ngayong panahon? Ayan, sige po. Magandang araw, bayan ng Brooks Point. Kami po sa pamahalaang lokal sa pamamagitan po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nananawagan po sa mga kapwa ko pong Brooks Pointers na maging gawin po natin pong seryoso yun pong atin pong commitment, no, sa ating austerity measures o yung pagtitipid po natin sa ating mga paggamit po ng fuel. So, naniniwala po kami na ang bawat pagtitipid po natin ay isang responsibilidad po bilang isang membro po ng ating komunidad na tayo po ay kailangan mag-contribute. Bagamat ito ay isa lamang sa mga small steps na atin pong i-undertake, but yung impact po nito sa kabuuan ay malaki po, no? So, ganun din po yung mga panawagan natin na magtipid po kung mga appliances po natin na hindi ginagamit, maaaring pong bunutin. At kung maaari po, bawas-bawasan po natin yung paggamit ng mga appliances po natin. Hindi naman po masyadong kinakailangan, ay pwede natin limitahan natin mga sarili kasi po ito ay makakatulong rin sa pagbabawas po ng ating pong mga generation ng ating pong mga planta. Ganon din po yung panawagan natin na magkaroon po tayo ng ensure natin yung ating food security. So encourage po na yung iba ay magkaroon po ng mga backyard gardening or tinatawag natin na pagtatanim po, no, ng alternative source of gulay like gano'n, no, sa ating mga bakuran. Ito po ay makakatulong naman upang mabawasan po yung ating pagdemand po, no, sa supply po ng mga gulay na inaangkat pa po natin. At kung titingnan po natin ay nagdadagdag pa po sa logistical strain ng ating pong bayan. So actually marami pa po tayong pwedeng gawin bilang isang responsable at may concern na citizen, pero yun po ay yun nga po, sabi ko nga po, nananawagan po kami na tulong-tulong po tayo sa kung ano man po ang pinagdadaanan ng ating bayan. So yun lamang po, Sir Josh. Thank you so much. Maraming salamat po, Engineer Mod Ryan R. Miranda, ang ating MDRRMO. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview. Sana po hindi po kayo magsawa na paunlakan po kami palagi upang magkaroon po ng linaw ang mga ilang katanungan po natin sa inyong opisina. Yes sir, no problem sir. Ingat po tayong lahat. God bless. Ingat din po and advance congratulations po sa inyong graduation. At ang Thank you, buong sir. LGU Thank you. Brooks Point po ay proud na proud po sa inyong mga achievements. Thank you sir. Thank you po. God bless everyone. Thank you so much po. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point
sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso Bayan. sa lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan,
I-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office _LGU Brooks Point. Po makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Naka-follow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay official lang tinatawag na X para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo? I-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office _LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dyan po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangungunan ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.